pinakasikat na tao sa Pilipinas. Mas lalo siyang nakilala sa paggawa niya ng mga teleserye na kinabibilangan ng mga sikat na vlogger at artista. Ano nga ba ang mga ari-arian at gaano nakalaki ang net worth niya sa ngayon? Na tinagurian nilang The King of Philippine Independence Film si Coco Martin. Ang tunay niyang pangalan ay Rodel Pacheco Nation Seno o mas kilala sa tawag bilang si Coco Martin. Siya ay isang Filipino actor, film director, model, film producer at screenwriter. Ipinanganak siya noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila at sa ngayon ay 42 years old na siya. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginang Maria Teresa Nation Seno at Ginoong Ramon Nation Seno. Ang kanyang kapatid naman ay si Ronaldo Martin. Si Coco Martin ay isa sa mga pinakahinahangaang personalidad ngayon dito sa Pilipinas. Dahil sa mga teleseryeng ginagawa nito na talagang tinatangkilik ng maraming Pilipino. Pero bago narating ni Coco ang tagumpay sa kanyang buhay ngayon ay marami muna itong mga pinagdaanang hirap at sakripisyo. Ayon kay Coco, bata pa lamang siya ay hiwalay na ang kanyang mga magulang. At nagkaroon na rin ang mga ito ng kanya-kanyang pamilya, kaya naman dahil dito ay lumaki umano siya sa poder ng kanyang lola Matilde. At sila ay nanirahan sa Novaliches, Quezon City. Ayon kay Coco, kahit nasa murang edad pa lamang siya noon, natuto na siyang magbanat ng buto at natutong magdiskarte para makatulong siya sa kanyang lola. Upang may pangtusto sa kanilang pang-araw-araw na mga gastusin at bilihin. Ginugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa mga lansangan upang mabuhay. Madalas siyang pumunta sa Quiapo Church sa Maynila kasama ang kanyang lola para humingi ng gabay sa Black Nazarene. Lumaki man siya na hiwalay ang kanyang mga magulang at tanging lola niya lamang ang nag-alaga sa kanya. Ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Nag-aral siya noon ng kursong BS Hospitality Management sa National College of Business and Arts. Napinalad na makapasok siya sa top 30 ng Star Circle Batch 9 sa ABS-CBN. Pero ganun pa man, kahit may pagkakataon na siya na magsimula at matupad ang kanyang pangarap na maging artista, ay pinagpaliban niya muna ito. Ayon kasi sa kanya ay gusto niya na muna natuparin ang kahilingan ng kanyang lola Matilde na makapagtapos siya ng pag-aaral. Subalit ayon sa kanya, nang makagraduate siya ng kolehiyo ay nahirapan siya maghanap ng trabaho. Kaya naman dahil dito ay naranasan niya umano ang iba't ibang klase ng trabaho. Katulad ng pagbigay ng flyer sa mall, waiter, driver at pagiging extra sa mga commercial. Ito ay para ma-provide ang kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Nahirapan man makahanap ng maayos na trabaho si Coco. Pero ayon sa kanya ay muli siyang nabigyan ng pagkakataon ng makapasok sa telebisyon. At maging extra sa comedy show noon ni June De Leon na Teka Muna sa TV5. Hanggang sa nakilala niya ang direktor na si Iman Esterco, na nagsimula mag-manage sa kanya at ipinasok siya sa larangan ng paggawa ng mga indie films.